Okay, نشأة وتطور علم الاقتصاد الإسلامي 'no? Bagaman po bago pa lamang ang paggamit ng terminong al-iqtisad al-Islami, Islamic economics, ang mga usaping paksa nito ay matagal na umiiral. Ito ay hindi maihiwalay sa paglitaw ng Sharia Islamia na nag-organisado o nag-organisa ng lahat ng aspeto ng buhay ng tao at lipunan kasama na ang larangan ng pananalapi at ekonomiya. Batay ang prinsipyo sa Islam, ipinagbabawal ang interes. Halimbawa, ang pagbabayad ng interes sa utang ay bawal dahil ito ay nagdudulot ng pagsasamantala. Ipinagbawal ang ehtekar, monopolyo. Halimbawa niyan, ang pagtatago ng mga pangunahing bilihin para itaas ang presyo ay mahigpit na ipinagbabawal. Inaayos ang sistema ng palitan, exchange, tabadon. Halimbawa, tabadan. Halimbawa, ang kalakalan ay dapat patas, walang panlilinglang o pandaraya. So, marami pong ganito, no? Nangyayari sa international trade man yan or sa domestic trade. Kinikilala po ang pribadong pagmamay-ari at kolektibong pagmamay-ari. Halimbawa niyan, maaaring magmay-ari ang isang tao ng lupa, ngunit may limitasyon kung ito'y makakasama sa lipunan. Ano po ang papel ng mga ulama 'no, dito? Ang mga unang Muslim na scholar ay nagsaliksik tungkol sa hatol ng Islam sa mga gawaing pang-ekonomiya at nagmungkahi ng mga solusyon batay sa Sharia. Kadalasan po nakapaloob ang mga diskusyon sa iba pang larangan ng agham tulad ng fiqh, jurisprudence, tafsir, interpretation of Quran or exegesis of Quran at hadith. Sino po yung mga ulama na yun na nabanggit natin? May apat na ulama po, no? Mga mahalagang aklat nila. Ano po yun? Wa barakallahu fikum. Ako naman ay makikinig sa inyo. Tafadhal, Sister Lina. Nakuha na po natin yan. I-review lang natin ngayon. Bismillah. Yung apat po na kitab ay ang Kitabul Kharaj ni Abu Yusuf Yaqub ibn Ibrahim. Estudyante po yan ni Imam Abu Hanifa. Ang pangalawa po, Al-Kitabul Iqtisad fi Rizqil Mustatab by Muhammad ibn Hassan Shaybani under Madhab Hanafiya. At ang pangatlo, Kitabul Kharaj din by Yahya bani Adam Qurashi. At ang pang-apat, Kitabul Amwal ni Ibn Ubaidil Qasim Ibn Salam. Masya Allah, Mumtaz, Sister Lina. Insya-Allah po, ito po yung isa sa mga sual or question ko sa final exam. Yung question natin ngayon. Masya Allah. Kaya recite po ninyo, napakahalaga po ito. Okay? Barakallahu fik, Sister Lina. Ang mga aklat na ito po, yung nabanggit ni Sister Lina, ay hindi lamang fiqh, jurisprudence, Islamic jurisprudence, kundi naglalaman din ng mga pagsusuri at komentaryo sa ekonomiya. So ano po ang halimbawa niyan? Tafaddalo, kayo naman, anong halimbawa ng mga komentaryo sa kwan na yan? Aklat na yan. Barakallahu fikum. Okay, sa kitab ni Abu Yusuf Al-Kharaj ni Abu Yusuf na estudyante ni Imam Abu Hanifa na kaibigan or sahib or kasama ni Hasan Muhammad Hasan Al-Shaybani, no? Magkaibigan yan sila, no? Maraming sahiban. Sinasabi sa madhab, sahiban sila, no? Okay. Sa kitab po ni Al-Kharaz ni Abu Yusuf, ipinapaliwanag ang paraan ng pagtitipon at paggugol ng kita ng estado. Ngunit, ang mas malalim na layunin nito ay reforma sa pananalapi upang mapataas ang produksyon at makamit ang pang-ekonomiyang kaunlaran ng Umma Islamiyah. Halimbawa niyan, paano dapat kolektahin ang mga buwis, no? Kharaj, at saan ito dapat ilaan upang makinabang ang lahat ng tao, no? Pangunahing mensahe po, no?
Ang ekonomiya sa Islam ay hindi hiwalay sa agham noong una, kundi bahagi ng fiqh jurisprudence ang iba pang siyensya. Ngunit malinaw na mula pa noon, binigyan diin na ang na ng Islam ang pagbabawal sa riba. Dakika. Okay. Ngunit po, malinaw na mula pa noon, binigyan diin ng Islam ang pagbabawal sa riba, pag-alis sa monopolyo, katarungan sa palitan at tamang paggamit ng yaman. No? Ang mga klasikong aklat ay nagsilbing pundasyon. Pag sinabi natin pundasyon, usul, no? Asal ng modernong Islamic economics na nakikita natin ngayon. Khulasatul kalam sa lahat ng nasabi natin in 1 minute. Barakallahu bikum. Yung mga khulasa, 5 points to, inshallah. Lahat ng khulasa, 5 points. Dito na tayo sa thumma ba'da dhalika dhaharat kitabul ulama lil muslimin hatta huna. Sino magbasa?